Simula ngayong gabi, pinatitigil na ng Pangulo ang unilateral ceasefire sa New People's Army. Pinaghahanda na rin niya ang mga sundalo na lumaban. Kay Pangulong Duterte na rin mismo nang galing malabo na sa ngayon ang kapayapaan sa pagitan ng gobyerno at mga rebeldeng komunista. Nakatutok live si Bam Alegre. Bam! Mel, wala na nga ceasefire sa pagitan ng pamahalaan at ng CPP-NPA. Matapos kasi itong bawiin noon ng CPP-NPA, nagdesisyon naman ngayon si Pangulong Rodrigo Duterte na itigil na rin ito. Narito ang ulat. 2 araw matapos bawiin ng New People's Army ang kanilang unilateral ceasefire, binawi na rin ni Pangulong Duterte ang kanyang idineklarang unilateral ceasefire. Kagabi I called General Anyo and said, nilift ko yung ceasefire tonight. Wala nang ceasefire. Mag-ceasefire ako, kumpiyansa yung mga sundalo ko. Maglakad dyan, magkuha ng sa ATM. Wala nga mga baril eh. Tapos kinidnap, patay 3. Kung ganon, then let me be very frank with you. I tried my best to initiate, went out of my way to release as much as mga leader nila nandoon na sa Oslo para lang makipag-usap. Inanunsyo ito ni Duterte sa kanyang talumpati sa Mlang, North Cotabato. Ang dahilan, 6 na sundalo at isang opisyal kasi ang pinatay ng mga rebeldeng komunista kahit meron dapat tigil putukan. Hindi rin daw makatwiran ng demand ng Communist Party of the Philippines na pakawalan ng tinatayang 400 political prisoners mula sa kanilang hanay. Nauna na nga raw niyang pinalaya ang mga nakakulong nilang leader para magsimula ang peace talks. Noong isang buwan lang, sinagawa ang pangatlong round ng peace talks sa pagitan ng gobyerno at ng NDF, CPP, NPA sa Rome, Italy. Pero sa mga nangyayari ngayon, sinabi ni Duterte na sa tingin niya, malabo na ang kapayapaan sa pagitan ng gobyerno at mga rebeldeng komunista. I would have wanted very much. Talagang gusto ko. Kasi it's about 50 years in the making. Ang ibig sabihin, gusto niyo another 50 years? Wala nang katapusan. Kung walang katapusan, sige, peace with the communists cannot be realized during our generation. Inutusan na rin ni Pangulong Duterte ang mga sundalo na maging handa sa mga susunod na araw. I am asking the soldiers, go back to your camps, clean your rifles, and be ready to fight. There will be no peace with the communists for the next generation. So, paubusan lang talaga to. Wala magawa. Wala akong magawa. Nabanggit din ng Pangulo ang issue na may natatanggap na bayad ng mga pulis na nakakapatay ng mga hinihinalang drug addict. Pero itinanggi niya, napakana ito ng pamahalaan. Bakit man ako magbigay sa inyo para magpatay? Trabaho ninyo yan. Gusto mo, ikaw nang patayin ko. Nabuang. Binabayaran ko. Ako magbayad sa pulis. Umalis ka nga dyan. Mel, sa kanyang talumpati, pinaliwanag ni Pangulong Duterte kung bakit hindi niya dapat palayain yung tinatayang 400 na mga political prisoners. Sabi niya, kung gagawin daw niya yon, parang binigyan na raw niya ng amnesty lahat ng mga papalayain. At hindi raw niya ito maaaring gawin dahil hindi naman daw niya pag-aari ang Pilipinas at kailangan niya pang konsultahin ng militar at kapulisan. Yan ang latest mula rito sa Kidapawan City. Balik sa Mel. Maraming salamat sa iyo, Bam Alegre.